Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman dito sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, libreng sakay sa MRT 3 at LRT Line 1 at 2, umarangkada na. Mga pasahero, ikinatuwa ang maagang pamasko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinakamaraming dagsa ng pasahero sa PTEX, inaasahan ngayong araw. Ilang bus na may biyaheng paprobinsya, fully booked na. Pamunuan ng NLEX, pinatigil na ang roadwork para sa maayos na biyahe ng mga uuwi sa probinsya. Philippine Coast Guard, naka-heightened alert na rin. Ika-89 na anibersaryo ng AFP, pangunahan ni Pangulong Marcos mamayang hapon. AFP, tiniyak ang ligtas, matatag at nagkakaisang bansa. At good news, Pangulong Marcos, inaprubahan na rin ang mas mataas na gratuity pay para sa mga COS at job order sa gobyerno. SRI sa mga guro at uniformed personnel, sinimula na ring ipamahagi. Una sa ating mga balita, umarangkada na ngayong araw ang libreng sakay sa MRT 3, LRT 1 at LRT 2. Nagpasalamat at masayang-masaya naman ang mga pasahero sa maagang pamaskong ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Live! Bernard. Alan, maagang pinilahan ang libreng sakay ng LRT1 kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makatulong sa publiko ngayong Kapaskuhan. Isa si Paulo sa maagang pumila para ma-avail ang libreng sakay ng Light Rail Transit o LRT1. Kwento niya, malaking tulong ito sa tulad niyang estudyante na pangunahing sinasakyan ay ang mass transit. Ngayong araw, pauwi siya sa Antipolo Rizal para ipagdiwang ang kasama ang kanyang pamilya. Magkano yung matitipid mo dahil libreng sakay ang LRT Line 1? Siguro po mga 40 pesos kasi LRT and MRT po. So, malaking tipid po siya. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang libreng sakay ay isang simpleng paraan upang maibsan ang gastos ng ating mga kababayan na abala sa paghahanda para sa Pasko. Naway magdulot anya ito ng ginhawa at maramdaman ng lahat ng malasakit ng pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Titatayang aabot sa 1.1 milyong pasahero ang nabang sa libreng sakay sa LRT1, LRT Metro Transit o MRT. Teorya ng mga sumakay sa mga linya ito ay mga estudyante at mga gawa. At dito tayo ngayon sa touristic sa ng pump station ng LRT1 na Extension 1. Ito ang unang project na Babalikan natin si Bernard Ferrer. Nakahanda na ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX ngayong holiday rush. Sa programang Mike Abe Live sa PTV, sinabi ni NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio, na nag-deploy na sila ng mas maraming personnel para sa inaasahang dagsa ng mga lalabas sa Metro Manila simula mamayang hapon. May free towing din sila para sa mga motorista na magkakaaberya sa daan. Posible rin silang magpatupad ng counterflow sakaling bumigat ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, nagpatupad na ng heightened alert status ang Philippine Coast Guard upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero sa pantalan. Naka-activate na rin ang mga Passenger Assistance Center.
mas mainam pa din po talaga, sir, na kailangan handa po yung mga babiyahe nating mga kababayan. Check po nila ng nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan para hindi na po sila abutan ng aberya dito sa mga kalsada po natin. Hinihikayat po natin sa PCG ang lahat ng biyahero na maging mapagmatyag at sumunod sa mga alituntunin upang mas matiyak po natin ang kaligtasan ng lahat. Balita mula sa Philippine News Agency, umapila ang Department of Labor and Employment o DOLE sa lahat ng private sector employers. Hinggil sa 13th month pay, ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, huwag na patagalin ng pribadong sektor hanggang December 24 deadline ang pagre-release ng 13th month pay. Mas mainam kung maibibigay na ang mandatory benefits as early as possible para makaiwas sa holiday rush. Gayun din ang pag-budget nila sa kanilang matatanggap na pera. Ayon sa ilalim ng Labor Code of the Philippines at Presidential Decree No. 851, lahat ng empleyado ay dapat mabayaran ng 13th month pay anuman ang kanilang posisyon, designation o employment status. Dapat din nilang makatanggap ng benepisyo ang lahat ng mga empleyado kahit sila'y piece rate basis, fixed o may garantiyang wage plus commission, pati na rin ang may mga multiple employer, mga nag-resign o na-terminate, at kahit yung mga nasa maternity leave at received salary differential. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pipirmahan niya ang panukalang higit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget bago matapos ang taon. Ayon sa Pangulo, kailangang busisiin ng mabuti ang budget, lalo na ang mga proyekto o insertions na hindi bahagi ng orihinal na panukala. Ipinunto ng punong ehekutibo na naaprubahan na ng Kongreso ang mungkahing 2025 National Expenditure Program. Kaya giit niya, nasa kamay na ng ehekutibo ang pagsusuri upang matiyak na mapupunta ang pondo sa mga tamang proyekto. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng mag-ingat sa paggastos, lalo't hindi umano malaki ang pondo ng gobyerno. Samantala, sa puntong ito, balikan natin ang ulat ni Bernard Ferrer kaugnay ng libreng sakay sa MRT3 at LRT. Bernard. Alan, maagang pinilahan ang libreng sakay ng LRT1 kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matulungan ng publiko ngayong Kapaskuhan. Isa si Paulo sa maagang pumila para ma-avail ang libreng sakay ng Light Rail Transit o LRT1. Kwento niya, malaking tulong ito sa tulad niyang estudyante na paunay sinasakyan ay ang mass transit. Ngayong araw, pauwi siya sa Antipolo Rizal para ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanyang pamilya. Magkano yung matitipid mo dahil libreng sakay ang LRT Line 1? Siguro po mga 40 pesos kasi LRT and MRT po. So, malaking tipid po siya. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang libreng sakay ay isang simpleng paraan upang maibsan ang gastos ng ating mga kababayan na abala sa paghahanda para sa Pasko. Naway magdulot anya ito ng ginhawa at maramdaman ng lahat ang malasakit ng pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Tinatayang aabot sa 1.1 na milyong pasahero ang may kinabang sa libreng sakay sa LRT1, LRT2 at Metro Rail Transit o MRT3. Mayorya ng mga sumasakay sa mga linyang ito ay mga estudyante at manggagawa. Alan, nandito tayo ngayon sa Redemptory Station, isa sa 5 bagong stasyon ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. Itong unang railway project na nakumpleto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Alan? Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, kasabay po ng holiday season at bago matapos ang taon, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay naghatid ng isang mahalagang reformang pang-ekonomiya. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Republic Act No. 12066 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Create More Act. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang Create More Act ay mahalagang reforma para makuha ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan at palakasin ang mga lokal na negosyo.
Pinuri naman ng mga investors mula Japan, US at UK ang batas dahil sa solusyon ito sa mga matagal ng issue at daan para gawing isang kaakit-akit na destinasyon ang bansa para sa negosyo. Inaasahan rin na magdudulot ang Create More Act ng mas maraming trabaho at pag-unlad ng ekonomiya sa 2025 at sa mga susunod pang mga taon. Matatandaan na nilagdaan ang Create More Act bilang batas noong Nobyembre 11 ngayong taon. Good news naman po, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 28 na magbibigay ng gratuity pay para sa mga contract of service at job order employees sa gobyerno. Batay sa kautusan na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, 7,000 ang matatanggap ng mga COS at JO employee na 4 na buwan pataas ng nagtatrabaho sa pamahalaan. Mas mataas ito kumpara noong mga nakalipas sa taon na itinakda lamang sa 5,000 piso. Hindi naman lalampas sa 6,000 kung sila ay nakapagsilbi na sa 3 buwan at mas mababa sa 4 na buwan. 5,000 naman ang kanilang matatanggap kung 2 buwan ngunit mas mababa sa 3 buwan na silang nagtatrabaho sa gobyerno. Habang 4,000 naman para sa mga empleyadong mas mababa sa 2 buwan ang employment. Saklaw ng kautosang ito ang mga COS at JO employees ng mga National Government Agencies, SUCs, GOCCs at Local Water Districts. Ang pagbabayad ng gratuity pay sa mga kwalipikadong manggagawang COS at JO sa gobyerno para sa fiscal year 2024 ay gagawin hindi ng mas maaga sa December 15. Nagpasalamat naman ang Budget Department sa hakbang na ito ng Pangulo, kasabay ang pagtitiyak na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga COS at JO employees lalo't malaki rin ang kanilang ambag sa trabaho ng pamahalaan. Hindi rin aniya hahayaan ng gobyerno na walang matatanggap ang mga COS at JO personnel ngayong holiday season. Ipinatutupad na ng Philippine National Police o PNP at Land Transportation Office sa Camarines Sur ang 30-minute interval na stop and go scheme sa mga sakyan. Layon po nitong maibsan ang matinding traffic. Nasa linya ng telepono si Chris Novelo ng Radyo Pilipinas Naga para sa Balitang Pambansa. Chris. Binibulagan ng mga kaugnat ng Department of Public Works and Highways Bicol o DPWH ang paglalatag ng steel sheet pile at paglalagay ng lupa sa nasirang kalsada sa bahagi ng National Highway sa Barangay Kabutagan sa bayan ng Lupin, Camarines Sur. May kumuho na kasing lupa sa ilalim ng kalsada sa lugar na epekto ng mga pag-uulan nitong mga nagdaang araw. Ito ang short-term solution ng ahensya para madaanan ang two-way na porsyon ng kalsada upang gumaan ang trapiko sa lugar. Sa report naman ng Lupi Municipal Police Station, umaabot sa hanggang 9 na kilometro ang haba ng traffic sa lugar. Tumutubot na rin ang bigat ng trapiko mula sa bayan ng Sitocot hanggang sa bayan ng Ragay dahil sa mga roadway blocking ng DPWH. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pinapatupad na 15 to 30 minutes na stop and go scheme ng mga otoridad para maging smooth ang daloy ng trapiko sa lugar. Sa kabila nito, humihingi ng pasensya ang DPWH sa mga motorista dahil sa abalang dulot nito. Oras naman at matapos ang paglatag ng steel sheet pile at backfilling sa lugar, ay magiging 2 lanes na ang daloy ng mga sasakyan sa Andaya Highway. Gikan sa Naga City, Camarines Sur, Chris Novelo para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Chris Novelo. Umpisa na ngayong araw ang pamamahagi ng DepEd ng Service Recognition Incentive sa mga pampublikong guro sa buong bansa. Una nang nagkasundo sina Education Secretary Sonny Angara at Budget Secretary Amena Pangandaman na bigyan ng 20,000 pesos na SRI ang mga guro ngayong 2024. Batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magugunitang nagpasalamat sina Angara at Pangandaman sa Pangulo at tiniyak na mabibigyan ng SRI ang mga guro at mga non-teaching personnel ng DepEd. Bahagi pa rin ito ng pagsuporta at pagkilala ng Marcos Jr. Administration sa serbisyong ibinibigay ng mga guro sa mga estudyante. Bukod sa mga guro, tatanggap din ng 20,000 pesos ang mga uniform personnel ngayong araw.
Araw na po ngayon ng Biyernes, kaya asahan na ang pagdagsa ng mga pasahero sa PITX. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Maligayang Pasko, Princess! Alam mo, dagsa na ang mga pasahero dito ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. 5 araw yan, bago ang Kapaskuhan. Panahon na para mag-relax at mag-bonding kasama ang buong pamilya dahil wala nga talagang tatalo sa Pasko ng Pinas. Ngayong araw, inaasahan dito sa PITX ang 100,000 pasahero. Ngayon kasi ang huling araw sa trabaho ng marami nating kababayan bago ang Christmas break. Karamihan sa kanila ay magdiriwang ng Pasko at bagong taon sa kanilang probinsya. Marami sa ating mga kababayan ay madaling araw pa lang ay nagtungo na rito sa PITX. Ayaw raw kasi nilang sumabay sa inaasahang dagsa ng mga pasahero mamayang hapon o kaya gabi. Marami sa pasahero ang excited dahil sa wakas ay makapagbabakasyon na sila ng mahaba-haba matapos kumayod sa trabaho ng buong taon. Pero may mga pasahero ang matagal na na-stuck sa biyahe. Heavy gat daw kasi ang traffic lalo na sa Bicol. Kwento ng mga pasaherong galing Naga, noon daw 8 to 9 hours lang ang biyahe. Pero ngayon, inabot na sila ng 14 hours sa kalsada. Wala pang stopover yun. Pero kahit ganon, hindi daw nun matutumbasan ang sayang maibibigay na makasama ang mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Mahigpit ang pinatutupad ng seguridad sa PITX. Lahat ng pumapasok sa terminal ay kailangang i-check ang mga bagahe. Mayroon ding K9 units na nakapwesto pagpasok pa lang ng terminal. Samantala, fully booked na ang lahat ng biyahe papuntang Bicol. Princess, mahigpit na paalala ng pamunuan ng PITX sa kanilang pinagbabawal ang pagdadala ng mga harmful materials kagaya ng kutsilyo, lighter o iba pang mga harmful na mga bagay. At isa pa, as of 11 a.m., umabot na sa 59,699 ang mga pasaherong pumasok dito sa PITX. At ngayon nga, makakasama natin ang spokesperson ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na si Sir Salvador, Jason Salvador. Sir, magandang tanghali po. Sir, meron na tayong mga fully booked sa ngayon. Sir, paano yung gagawin natin, sir, sa mga pasaherong hindi nakapag-book ng maaga? Magandang tanghali, no? Huwag pong mag-alala, no? Yung mga kababayan natin na hindi nakabili ng ticket na maaga, hindi nakapag-book na maaga, meron naman po tayong mga standby units na nakaantabay kung sakaling kailanganin nila, no? At the same time, meron din po mga special permits na i-issue ang DOTR at FRB para sa mga biyaheng yan. So, para dun po sa Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Inaasahan naman po ng Philippine Ports Authority na papalo sa 4.5 milyon na mga pasahero ang dadagsa sa mga pantalan ngayong holiday season. May balitang pambansa si JM Pineda ng IBC 13. JM? Pero may ilang mga pasahero na rin sinamantala pagkakataon na mauna ng bumiyahe upang hindi sumabay sa dagsa ng tao. Inaasahan naman ng Philippine Ports Authority na aabot sa 4.5 milyon na mga pasahero ang pupunta sa pantalaan ngayong holiday season. Mas mataas daw yan ng halos 300,000 kumpara sa nakarang taon na umabot lang ng 4.3 milyon. Sabay din sa holiday rush ang pagtatapos naman ng Phase 1 ng Northport Passenger Terminal Complex upgrades. Pagdang karanasan umano sa mga pasahero na pupunta sa pantalan. Princess, kasama ayos ng mga pasilidad gaya ng departure area, mga restroom at may mga bago ring X-ray baggage machine para maghihintay ng mga pasahero. Nangako naman ng pamunuan ng PPA na ipagpapatuloy ang modernization ng buong pantalan. Tututukan daw nila ang paglalagay ng mga bagong kagamitan na makakatulong sa mga pasahero. Maraming salamat, JM Pineda ng IBC 13. Bago ang weekend naman, alamin natin ang lagay ng panahon kung ano-anong weather system ang nakaapekto sa bansa. Alamin natin mula kay Pag-asa Weather Forecaster Ana Cloren.
importante po sa ating lahat na ito-update sa magiging lagay na ating panahon na kung saan itong low pressure area, ito po yung inaasahan natin na magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pagulan, mga pagkidlat at pagulog sa may bahagi po ng Visayas, Mindanao at sa Palawan. Samantalang shearline naman, magdudulot din po ng mga light moderate with a type heavy rain sa may bahagi po ng Bicol region, pati na rin po sa may Quezon. Kaya sa mga areas po na apektado, itong LPA, pati na rin po ng shearline, mag-iingat po natin yung ating mga kababayan sa basa ng pagbaha at mga pagbubo ng lupa. Dahil naman sa amihan, makulimlim na panahon ang inaasahan na may kasama na mga pagulan sa may bahagi po ng Cordillera at region, pati na rin sa bahagi po ng Cagayan Valley at sa Aurora. Dito lang po sa ating sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, ay generally fair weather condition po ating naasahan. May mapagulan man, panindalian lamang, at madalas po makapag-ambon lamang po ito lalo sa madaling araw. At sa kasalukuyan, may warning po tayo nakataas, ibabayin po ng Northern Luzon, pati na rin sa may Eastern Seaboards po, Northern at Eastern Seaboards ng Catanduanes. Pag may warning po tayo, hindi po natin nahayaan po malaos yan yung ating mga kababayan mga isda, pati na rin yung maliliit na sasakyang pandagat. At the latest with Weather Forecasting Center, ito po si Ana Loren, magandang hapon po. Maraming salamat Pag-asa Weather Forecaster Ana Loren. Umakyat na ng higit 46,000 Pilipino ang naapektuhan matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon kamakailan. Ayon sa huling tala ng Department of Social Welfare and Development, katumbas ito ng nasa halos 11,700 na pamilya. Labis na naapektuhan ng mga kababayan nating naninirahan sa 26 na mga barangay mula sa Region 6 at 7. Nakapamahagi na rin ng halos 42,800,000 pesos na humanitarian assistance ang kagawaran. Samantala, mayroon ding nakahandang higit 79 million pesos na standby funds ang DSWD sakaling may lugar na mangailangan ng tulong. Pansamantala namang naninirahan ang higit 4,000 pamilya sa 30 evacuation centers sa rehiyon. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines mamayang hapon. Muli namang tiniyak ng AFP ang pangako nila sa mamamayan na isang ligtas, isang matatag at nagkakaisang bansa. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Panauwing pandangal mamayang hapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Alas 3 mamayang hapon, inaasahan ng Chief Executive sa Campo Aguinaldo na kung saan ay inaasahang bahagi ng magiging aktibidad ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa Heroes Memorial kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. At kaugnay ng nakatakdang pagdiriwang ng anibersaryo ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, sinabi ng AFP na sa loob ng halos 9 na dekada ay matatag na naging huwaran ito ng mga adhikain ng karangalan, serbisyo at pangkamakabayan na nagsisilbing matibay na haligi ng kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Sa Facebook post ng AFP ay muling tiniyak nito sa mamamayan ang kanilang commitment upang matiyak ang isang bansang ligtas, matatag at nagkakaisa. Mananatilian niya silang mapagbantay at laging handang tumugon sa tawag ng kanilang tungkulin. Tugma naman ito sa naging mensahe ni Pangulong Marcos lalo na sa mga panahon ngayon na kailangang maging mapagmatiyag. Walaan niyang puwang ang pagiging kampante sapagkat maaari niyang magdulot ito ng panganib sa kaligtasan at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa harap nito ay tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang modernisasyon sa AFP at mananatiling isa ito sa prioridad ng pamahalaan sa gitna ng misyong maprotektahan ang bansa. These times call for vigilance and for resolve. There is no room for complacency, for any pause in our efforts to risk compromising the safety and welfare of the Filipino people. We must ensure that the continued modernization of our armed forces remains a priority. Tema ng 89th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines sa taong ito, ang sandigan ng sambayanan tungo sa bagong Pilipinas. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. DOST Fivox nagbigay po ng babala
ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon dahil sa walang humpay na pag-ulan. Mas mabilis na magaan na daloy ng trapiko naranasan naman sa kabila ng patuloy na pag-ulan sa Bicol. Si Karen Bernadas ng PIA Bicol sa Balitang Pambansa. Magandang tanghali, Alan. Dahil sa nararanasang walang humpay na pag-ulan dito sa lalawigan ng Albay at sa Bicol Region na magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo, ayon sa 5-day Southern Luzon Pag-asa Weather Outlook, nagbigay babala ang DOST FIVOX sa posibilidad ng pagkakaroon ng lahar at sediment-laden stream flow mula sa Bulkang Mayon sa mga komunidad at river channel sa palibot nito, partikular sa mga barangay sa bayan ng Ginubatan at mga karatig ilog. Ayon kay Dr. Paul Alanis, resident volcanologist mula sa Linian Hill Observatory for Mayon Volcano, kailangang paghandaan ng mga lokal na komunidad ang lahar flow dahil anya may kapasidad ang dami ng tubig mula sa pag-ulan na magdulot nito. Dagdag pa niya, ang lahar advisory ay magsisilbing basihan sa pagkakaroon ng preemptive evacuation at local enforcement mula sa mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring na ginagawa ng FIVOX sa anumang volcanic unrest ng Mayon Volcano o unusual na aktibidad. Sa ibang balita, mas bumilis at naging magaan ang daloy ng trapiko sa Maharlika Highway sa Lupi, Camarines Sur matapos ang agarang pagsasagawa ng alternate two-way traffic sa mga kalsadang papasok ng Maynila at lalabas naman sa Bicol Region. Ayon sa ulat ng Land Transportation Office kaninang umaga, kada lane ang mga behikulo ay binibigyan ng 30 minuto para umandar at pagkatapos ay ang kabilang lane naman. Ang aksyong ito ay sagot ng pamahalaan sa disruptions dulot ng soil erosion o soil scouring mula sa barangays Kabutagan at Bulawan sa Lupi. Inaasahan din ang pagdami ng mga sasakyang palabas ng Bicol dahil sa nalalapit na holiday. Upang maibsan ito, nag-deploy na ang LTO ng mga traffic enforcers sa mga heavy traffic zones upang mapigilan ang counterflow. Maglalabas din ang temporary operators permit sa mga pasaway na drivers. Naglaan na ang Department of Public Works and Highways ng dagdag trucks at mobilizing equipment para sa pag-repair ng eroded section sa kalsada. Yan ang ulat mula sa PIA Bicol Region. Karen Bernadas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Karen Bernadas. Atin namang balikan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes ng PTV kaugnay sa lagay o sitwasyon ng mga pasahero sa PITX kasama si spokesperson Jason Salvador. Yes, Princess, kasama nga natin ngayon ang spokesperson ng PITX na si Sir Jason Salvador upang magbigay ng karagdagang update dito ngayon sa PITX. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Sir, meron ng mga fully book ngayon, lalo yung mga papuntang Bicol. Sir, paano yung ginagawa natin ngayon sa mga paserong hindi nakahabol sa booking? Well, historically, no, yan talaga yung isa sa mga bayan dahil marami po tayo naka-standby units at kasabay dito mag-i-issue naman po ng special permits ang DOTR at LTFRB. So pagka ganitong pagkakataon, alam na And maraming salamat Isaiah Mirafuentes. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula rito sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.